Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, may kapareho kang gising sa oras na ito na kagaya mo ring mahilig makinig sa mga kwentong puno ng luha, pag-asa at aral sa buhay. Sa dulo ng baryo ng San Isidro, kung saan ang daan ay lupa pa rin kapag tag-init at putik kapag umuulan, nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy, pawid at ilang yero na ilang beses ng tinambalan. Doon lumaki si Maura Ilagan, isang babaeng sanay sa hirap, sanay sa amoy ng damo, putik, pawis at kabayo. Hindi marangya ang buhay ni Maura. Wala siyang magagarang damit, wala siyang alahas, at ni minsan ay hindi niya naranasang pumasok sa isang mamahaling restaurant. Pero kung may bagay siyang ipinagmamalaki, iyon ang kanyang ama, na si Tatay Anselmo. Si Tatay Anselmo ay dating kilala sa kanilang probinsya bilang isa sa pinakamagaling mag-alaga at magpaamo ng kabayo. Noong bata-bata pa siya, marami raw nagpapatawag sa kanya mula sa iba't ibang bayan. Kapag may kabayong mailap, masungit o sugatan, si Anselmo ang hinahanap. Hindi niya sinasaktan ng hayop, hindi niya pinipilit. Pinakikinggan niya raw ang kilos, hininga at mata nito. Anak, madalas sabihin ni Tatay Anselmo habang sinusuklay ang balahibo ng kabayo. Ang kabayo, parang tao rin. Kapag lagi mong sinigawan, matatakot. Kapag lagi mong pinalo, lalaban. Pero kapag inunawa mo, magtitiwala. Mula 7 taong gulang si Maura, ito na ang mundong kinamulatan niya. Tuwing madaling araw, gigising siya sa tunog ng tilaok ng manok at mahihinang yabag ng mga kabayo sa dating maliit nilang kwadra. Noon ay 5 pa ang kabayo ng kanyang ama. May puti, may kayumanghi, may kulay abo, at may isang makintab na maitim na kabayong matikas tumayo. Pero unti-unting nagbago ang lahat nang magkasakit ang ina ni Maura na si Aling Talia. Noong una, akala nila ay simpleng panghihina lang, ngunit dumalas ang lagnat, pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. Ilang beses silang nagpabalik-balik sa ospital ng bayan. Doon nagsimulang maubos ang ipon ni Tatay Anselmo. Una niyang ibinenta ang 2 kabayo. Sumunod ang maliit nilang lupa sa likod ng palayan, hanggang sa halos wala nang natira sa kanila, kundi ang bahay, maliit na bakuran, at ang huling kabayong ayaw niyang bitawan. Ang pangalan ng kabayong iyon ay Haring Bughaw. Matanda na si Haring Bughaw, hindi nasing bilis ng dati ang takbo nito. May ilang puting hibla na rin sa paligid ng mukha nito at may munting pilay kapag sobrang lamig ng gabi. Ngunit para kay Tatay Anselmo, hindi ito simpleng kabayo. Ito ang kasama niya sa pinakamalalaking laban ng buhay niya. Ito ang kabayong naghatid sa kanya sa malalayong bayan noong nagtatrabaho pa siya. Ito rin ang kabayong sinakyan niya noong unang dinala sa hilot si Aling Talia, nang ipinagbubuntis pa lamang si Maura. Kahit anong mangyari, Maura, minsan sabi ng kanyang ama habang nakaupo sila sa tabi ng kwadra, huwag mong hahamakin si Haring Bughaw. Maraming tao ang tumitingin sa matanda at iniisip wala ng halaga. Pero ang totoo, minsan ang matanda ang may pinakamalalim na kwento. Noon, ngumiti lang si Maura. Hinaplos niya ang leeg ng kabayo at sumagot, "Hindi ko po siya iiwan, Tay, kahit anong mangyari." Lumipas ang mga taon, namatay si Aling Talia at lalo pang nanahimik ang bahay ni Maura. Naiwan silang mag-ama. Si Maura ay lumaki bilang mabait, masipag at maingat magsalita. Hindi siya palaangal, kahit dasal ay wala silang sapat na pagkain. Nakapagtapos siya ng kursong vocational sa tulong ng scholarship ng munisipyo habang tumutulong sa bukid at sa pag-aalaga kay Haring Bughaw. Doon niya nakilala si Leandro Fajardo. Si Leandro ay isang agricultural technician na ipinadala sa San Isidro para tumulong sa mga magsasaka. Hindi siya mayabang kahit galing siya sa pamilya na may maliit na hasyenda at negosyo sa feeds. Sa unang pagkikita nila ni Maura, nakita niya itong nagpapakain ng damo kay Haring Bughaw habang may bitbit na balde ng tubig. "Sa'yo bang kabayong yan?"
Tanong ni Leandro. Sa tatay ko, pero ako na madalas ang nag-aalaga. Matanda na pero malakas pa rin ang loob. Lumapit si Leandro, ngunit hindi niya agad hinawak ang kabayo. Pwede ba? Napansin iyon ni Maura. Karamihan kasi sa tao, basta na lang hahawak sa kabayo na para bang gamit lang ito. Pwede, sabi ni Maura. Pero dahan-dahan, ayaw niya ng biglaan. Ngumiti si Leandro at marahang inilapit ang kamay. Mukhang mas mabait pa siya kaysa sa ibang tao na nakikilala ko. Napangiti si Maura sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahong puro lungkot ang laman ng bahay nila. Doon nagsimula ang paglalapit ng loob nila. Hindi marangya ang panliligaw ni Leandro. Minsan ay dala niya ay pandesal, minsan naman ay mga buto ng gulay na pwedeng itanim ni Maura. Tuwing Sabado, tumutulong siya kay Tatay Anselmo sa pagkukumpuni ng bakod. Unti-unti, napamahal siya sa mag-ama. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Ang pamilya ni Leandro ay hindi sang-ayon kay Maura. Ang ina niyang si Doña Basilisa Fajardo ay kilala sa bayan bilang mataray, mapagmataas at mahilig tumingin sa apelyido ng tao bago makipag-usap. Para sa kanya, hindi sapat na mabait si Maura, hindi sapat na masipag. Ang mahalaga sa kanya ay kung may lupa, pera o koneksyon ng pamilya nito. Leandro, malamig na sabi ni Doña Basilisa nung unang beses niyang marinig ang pangalan ni Maura. Anak siya ng tagapag-alaga ng kabayo, di ba? Opo ma, sagot ni Leandro, pero mabuti po siyang tao. Mabuti? Napataas ang kilay ni Doña Basilisa. Ang kabutihan hindi ipinangbabayad sa utang, hindi iyan nagpapatayo ng bahay, hindi iyan nagpapalago ng negosyo. Naroon din ang tatlong kapatid na babae ni Leandro, sina Corazon, Griselda at Mirabel. Si Corazon ang pinakamatanda, laging nakasuot ng mamahaling pabango kahit pupunta lang sa palengke. Si Griselda naman ang pinakamaingay, mahilig manlait at magpatawa sa kapinsalaan ng iba. Si Mirabel ang bunso, tahimik minsan pero masakit magsalita kapag nakisabay sa dalawa. Baka naman pakakasalan mo rin ang kabayo nila, biro ni Griselda noon, sabay halakhak. Hindi iyon ikinuwento ni Leandro kay Maura, pero naramdaman ni Maura sa unang pagharap pa lang niya sa pamilya Fajardo na hindi siya tanggap. Sa kabila ng lahat, nagpakasal pa rin sina Maura at Leandro sa maliit na simbahan ng San Isidro. Simple lang ang handaan, may pansit, adobo, kanin at ilang bilawong kakanin na niluto ni Aling Perla sa Maniego, ang may-ari ng maliit na karinderya sa kanto. Si Mang Isko Lintay, dating Jackie at matalik na kaibigan ni Tatay Anselmo, ang tumayong isa sa mga ninong. Naroon din si Kapitan Rodel Mabatid, na tahimik ngunit halatang masaya para kay Maura. Hindi ngumiti si Doña Basilisa sa buong kasal. Ang mga hipag naman ni Maura ay panay bulungan habang tinitingnan ng simpleng damit pangkasal niya. Pero hindi iyon pinansin ni Maura. Ang mahalaga sa kanya ay buhay pa noon si Tatay Anselmo at nakita nitong may lalaking handang mahalin ang anak niya. Ilang taon pagkatapos ng kasal, lumala ang ubo ni Tatay Anselmo. Nung una, ayaw niyang magpatingin. Sinasabing pagod lang iyon at lilipas din. Pero napansin ni Maura na pumapayat na ito, nanginginig ang mga kamay at madalas napapatigil sa paglalakad para huminga. Tay, magpa-check up na po tayo, pakiusap ni Maura isang umaga. Wala ito anak, sagot ni Tatay Anselmo, pilit na ngumiti. Mas matanda pa nga sa akin si Haring Bughaw pero lumalaban. Hindi biro ang sakit. Tumahimik ang ama niya. Tumingin ito sa kabayong nakatayo sa ilalim ng puno ng duhat. Alam ko, mahinang nitong sabi. Kaya nga may kailangan akong ibigay sa iyo. Dinala siya ni Tatay Anselmo sa loob ng kanilang lumang bahay. Sa ilalim ng kama, hinila nito ang isang baol na matagal nang hindi nabubuksan. Nakakalawang na ang kandado at may amoy lumang papel nung buksan niyon. Sa loob ay may mga litrato, medalya, lumang panyo ni Aling Talia, ilang dokumento na nakabalot sa plastik, at isang makapal na notebook na puno ng sulat kamay.
Ano po ito, Tay? Tanong ni Maura. Mga naiwan sa akin ng panahon, mga patunay ng pinagdaanan namin ni Haring Bughaw. Kinuha ni Maura ang isang lumang litrato. Nandoon ang kanyang ama, mas bata, mas matikas, nakatayo sa tabi ng isang kabayong kamukha ni Haring Bughaw, ngulit mas malakas at makintab. Siya po ba ito? Tumanggo si Tatay Anselmo. Oo, bata pa siya niyan. Maraming naghangad sa kanya noon pero hindi ko ibinanta. Bakit po? Dahil may mga bagay na hindi dapat sukatin sa pera. Hindi pa lubos na naiintindihan ni Maura ang bigat ng mga salitang iyon. Ang alam lang niya ay malungkot ang mata ng kanyang ama habang hinahalap sang lumang notebook. Makalipas ang isang linggo, tuluyang nanghina si Tatay Anselmo. Dumating ang araw na hindi na siya makabangon. Nasa tabi niya si Maura, hawak ang kanyang kamay. Si Leandro ay nakatayo malapit sa pintuan, hindi mapaagali. Sa labas, maririnig ang mahina at mabigat na huni ni Haring Bughaw na para bang nararamdaman nitong may paalam na magaganap. Maura, bulbul ni Tatay Anselmo, nandirito po ako, Tay. Kapag nawala ako, huwag mong hayaang iparamdam ng kahit sino na wala kang halaga. Napaiyak si Maura. Huwag po kayong magsalitang ganyan. Makinig ka sa akin. Bahagya nitong pinisil ang kamay niya. Iiwan ko sa'yo si Haring Bughaw at ang baul. Ingatan mo sila. Darating ang araw, mauunawaan mo rin kung bakit. Tay, mahal na mahal kita, anak. Patawad kung mahirap lang ang inaibigay kong buhay sa'yo. Umiling si Maura habang tumutulo ang luha. Hindi po kayo nagkulang. Kayo po ang pinakamayamang ama para sa akin. Iyon ang huling malinaw na ngiti ni Tatay Anselmo. Kinabukasan, pumanaw siya bago sumikat ang araw. Tahimik ang buong bahay, para bang pati hangin ay nahiya sa bigat ng pagkawala. Si Maura ay nakaupo sa sahig, yakap ang lumang sombrero ng ama. Si Leandro ay lumuhod sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Nandito ako, bulong nito. Hindi ka mag-iisa. Sa libing ni Tatay Anselmo, hindi man marami ang dumalaw, ramdam ang respeto ng mga taong tunay na nakakilala sa kanya. Dumating si Mang Isko luntay na may tungkod at lumang sombrero. Lumapit ito sa kabaong at matagal na tumingin. Paalam, kaibigan. Kung hindi dahil sa iyo, baka matagal na akong kinalimutan ng mundong minahal natin. Si Aling Perla naman ay nagdala ng mainit na lugaw para sa mga nakikiramay. Hindi mayaman si Anselmo, sabi niya kay Maura, pero marami siyang natulungang tao, wag mong kakalimutan yon. Si Kapitan Rodel Mabatid ay lumapit din at nag-abot ng sobre. Kuunting tulong lang ito para sa gastos. Ayaw sana kitang abalahin pero gusto kong malaman na may mga tao sa baryong ito na hindi nakakalimot sa kabutihan ng tatay mo. Napaluha si Maura. Maraming salamat po, Kapitan. Sa di kalayuan, dumating din ng pamilya Fajardo. Si Doña Basilisa ay nakasuot ng itim na saya at may pamaypay, ngunit halatang hindi komportable sa simpleng paligid. Sina Corazon, Griselda at Mirabel ay magkakatabi, tahimik na nagmamasid sa lumang bahay, sa mga upuang monoblock at sa mga kapitbahay na nakatsinelas lang. Grabe, bulong ni Griselda kay Corazon. Ito na pala ang buong pamana. Shh, sabi ni Corazon, pero hindi rin maitago ang pangmamata. Narinig iyon ni Leandro at napatingin sa kanila ng masama, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil ayaw niyang magkagulo sa libing. Nang matapos ang huling dasal, dinala si Tatay Anselmo sa sementeryo. Sa gilid ng maliit na nicho, halos mawalan ng lakas si Maura. Habang ibinababa ang kabaong, parang may bahagi ng pagkatao niyang isinama sa hukay. Tay, paano na ako? Biglang humuni si Haring Bughaw mula sa di kalayuan. Dinala pala ito ni Mang Isko manapit sa sementeryo dahil alam niyang hindi magiging buo ang paalam kung wala ang kabayong naging katuwang ni Anselmo sa buhay. Lumingon ng mga tao. Kahit matanda na, tumayo ng tuwid si Haring Bughaw, tila nakikiramay, tila nagpapaalam din sa kanyang amo. Napahawakan si Maura sa dibdib. Lumapit si Mang Isko sa kanya. Anak, hindi ordinaryong kabayo si Haring Bughaw. Alagaan mo. May dahilan kung bakit siya ang natira. Tumanggo rin si Kapitan Rodel.
Tama si Isko, may mga bagay na hindi agad nakikita ng mata. Narinig iyon ni Griselda at bahagyang natawa. Kabayo lang, ginagawang alamat pa. Tumingin sa kanya si Aling Perla. Minsan hiha, mas may kwenta pa ang kabayo kaysa sa taong marunong mangmata. Natahimik si Griselda, ngulit halata sa mukha niyang nainsulto siya. Pag-uwi ni Maura mula sa libing, sinalubong siya ng bakanting bahay. Wala na ang ubo ng ama, wala na ang boses nitong tatawag sa kanya tuwing umaga. Ang natira ay ang lumang baol, ang alaala at si Haring Bughaw na nakatayo sa bakuran. Lumapit si Maura sa kabayo at niyakap ang leeg nito. Mainit ang katawan ni Haring Bughaw, mabagal ang hininga, ngunit kalmado. Parang sinasabi nitong, hindi pa tapos ang lahat. Dalawa na lang tayo ngayon, bulong ni Maura. Pero pangako, hindi kita papabayaan. Mula sa pintuan, pinanood siya ni Leandro. Gusto niyang sabihin na magiging maayos ang lahat, pero sa totoo lang, hindi rin niya alam kung paano. Alam niyang hindi matutuwa ang kanyang ina kapag nalaman nitong dadalhin ni Maura si Haring Bughaw sa bahay nila. Alam niyang magiging dahilan iyon ng panibagong bangayan. Ngunit nang makita niya ang luha ni Maura habang yakap ang kabayo, naintindihan niyang hindi lang hayop ang naiwan sa asawa niya. Ito ang huling buhay na alaala ng ama nito. Kinuha ni Maura ang lumang baul at inilagay sa tabi ng kanyang gamit. Hindi niya pa binubuksan muli ang mga dokumento. Hindi niya pa alam kung ano ang ibig sabihin ng mga tala, litrato at medalya sa loob nito. Sa sandaling iyon, ang alam lang niya ay ulila na siya sa magulang at kailangan niyang magpakatatag. Sa labas, humihina na ang liwanag ng hapon. Ang baryo ng San Isidro ay unti-unting nilalamon ng dilim. Ngulit sa gitna ng lungkot, may isang bagay na nanatiling nakatayo sa bakuran. Si Haring Bughaw, ang matandang kabayong minamaliit ng iba, ngunit siyang huling pamanang iniwan ng isang ama sa anak na minahal niya higit pa sa sariling buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat lugar at oras na pinanggagalingan ninyo, may kanya-kanyang kwento ng pagtitiis, pangmamaliliit at pagbangon, kaya samahan ninyo si Maura sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang araw mula nang mailibing si Tatay Anselmo, hindi pa rin sanay si Maura sa katahimikan ng lumang bahay. Tuwing madaling araw, nagigising pa rin siya na tila naririnig ang marahang ubo ng ama sa kabilang silid. Minsan, nakakalimutan niyang wala na ito. Napapabangon siya upang painumin sana ng salabat, ngunit pagbukas niya ng pinto, bakanting banig at lumang-umang na lang ang makikita niya. Sa bawat sulok ng bahay, may alaala si Tatay Anselmo. Sa kusina, naroon ang paborito nitong baso na may bitak sa gilid. Sa may bintana, naroon ang upuang kahoy na inuupuan nito tuwing hapon habang pinagmamasdan si Haring Bughaw. Sa ilalim ng kama, naroon ang lumang baul na iniwan nito. Baul na hindi pa kayang buksan ng buo ni Maura dahil sa bawat papel at litrato sa loob ay parang panibagang sugat sa dibdib. Ngunit hindi maaaring manatili si Maura sa pagluluksa. May buhay na kailangang ituloy, may asawang naghihintay, at higit sa lahat, may pamanang kailangang ingatan. Kinaumagahan, habang mamasa-masa pa ang damo sa bakuran, maingat na inihanda ni Maura si Haring Bughaw para dalhin sa bahay nila ni Leandro. Hindi ganun kalapit ang bahay ng mga pahardo mula sa lumang tahanan ni Maura. Kailangan nilang dumaan sa pilapil, maliit na tulay at kalsadang halos puro bato. Matanda na si Haring Bughaw, kaya hindi nila maaaring madaliin ang lakad. "Sigurado ka ba rito?" tanong ni Leandro habang inaayos ang lubid sa leeg ng kabayo. Hindi ito hila ng mahigpit, sapat lang para magabayan ng hayop. Tumingin si Maura kay Haring Bughaw. "Oo, hindi ko siya pwedeng iwan dito mag-isa." "Alam mong hindi matutuwa si Mama." "Alam ko," mahinang sagot. "Pero hindi rin namang siya ang pinangakuan ko, Leandro. Si Tatay ang pinangakuan ko." Hindi na nakapagsalita si Leandro. Nakita niya ang bigat sa mata ng asawa. Alam niyang kung hahadlangan niya si Maura, para na rin niyang sinabing wala ng halaga ang huling bili ni Tatay Anselmo. Kaya tumanggo na lamang siya at kinuha ang maliit na sako ng gamit ni Maura.
Habang naglalakad sila, ilang kapitbahay ang bumati. Si Aling Perla ay lumabas mula sa kanyang karinderya at nag-abot ng supot niyang pandesal. "Dalhin mo ito, Maura. Baka hindi ka pa kumakain." "Salamat po, Aling Perla," sagot ni Maura. Tumingin ng matanda kay Haring Bugaw. "Alagaan mo siya, ha? Parang kasama mo na rin ang tatay mo kapag nandyan siya." Napasingiti si Maura kahit namumugto ang mga mata. "Opo." Sa kabilang kanto, nakita sila ni Mang Isko luntay. Nakasandal ito sa kanyang tungkod, ngunit pinilit lumapit. Hinaplos niya ang noo ni Haring Bugaw. "Matatag pa rin," sabi ni Mang Isko. "Parang si Anselmo." "Tingin niyo po ba magiging maayos siya sa bahay nila, Leandro?" Saglit na tumingin si Maura kay Leandro bago sumagot. "Depende sa mga taong sasalubong sa kanya. Pero tandaan mo, Maura, hindi lahat ng hindi nakakakita ng halaga ngayon ay mananatiling bulag habang buhay." Hindi agad na unawaan ni Maura ang ibig sabihin ni Mang Isko. Ang alam lang niya ay kailangan niyang harapin ang unang araw sa bahay ng pamilyang noon pa man ay hindi na siya lubos na tanggap. Pagdating nila sa bakuran ng mga pahardo, agad silang napansin ng kasambahay na si Inday Lumin. Nabitawan nito ang hawak na walis nang makita ang kabayong kasama nila. "Ay, Ma'am Maura, dito po ba titira ang kabayo?" Sa likod lang sana, Lumin, sagot ni Maura. Doon sa bakanting bahagi malapit sa lumang kamalig. Ako ang maglilinis at mag-aalaga. Bago pa makasagot si Inday Lumin, bumukas ang malaking pinto ng bahay. Lumabas si Doña Basilisa, hawak ang pamaypay, suot ang makapal na tsinelas at bestidang may burda. Sa likod niya ay sina Corazon at Griselda na halatang naistorbo sa kanilang pagpakape. "Ano ito?" Malamig na tanong ni Doña Basilisa habang nakatingin kay Haring Bugaw na parang isang basurang itinambak sa harap ng kanilang bahay. Lumapit si Leandro. "Ma, dito muna namin ilalagay si Haring Bugaw. Naiwan po siya kay Maura ni Tatay Anselmo." "Dito?" Ulit ni Doña Basilisa, tila hindi makapaniwala. "Sa bakuran ko?" "Sa likod lang po," mahinaong sabi ni Maura. "Ako po ang bahala sa lahat. Hindi po siya magiging abala." Tumawa ng mahina si Griselda. "Hindi magiging abala? Maura, kabayo iyan. Hindi yan pasunang halaman na pwedeng ilagay sa sulok." Si Corazon naman ay tumingin mula ulo hanggang paa ni Maura. "Kaya pala ang dami mong dalang gamit. Akala ko damit. Pati pala pamanan ng kahirapan bitbit mo." Napakagatlabi si Maura. Pilit niyang hindi pinatulan ng hipag, ngulit sa loob niya parang may kumurot sa sariwang sugat na iniwan ng kanyang ama. "Corazon!" saway ni Leandro. "Ano?" sagot nito. "Totoo naman, may negosyo tayo rito. May mga kliyenteng pumupunta. Anong iisipin nila kapag nakita nilang may matandang kabayo sa likod? Baka isipin nilang naging kwadraga ang bahay natin." Mas lalong tumalim ang tingin ni Doña Basilisa. "Leandro, alisin ninyo iyan dito." "Ma, pakiusap." "Walang pakiusap-pakiusap. Kung gusto ninyong mag-alaga ng kabayo, bumalik kayo sa barong-barong ng tatay niya." Nanlamig ang mukha ni Maura, hindi dahil sa sarili niya, kundi dahil sa pagbanggit sa bahay ng kanyang ama na parang itong kahihiyan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang humuni si Haring Bugaw. Hindi malakas, pero sapat para mapalingon ang lahat. Para bang naramdaman nitong iniinsulto ang taong nag-alaga sa kanya ng buong buhay. "Ma," sabi ni Leandro, mas matigas na ang boses. "Huling bili nito ni Tatay Anselmo kay Maura. Hindi natin pwedeng basta itapon." "Ano ngayon kung huling bilin?" sagot ni Doña Basilisa. "Hindi porke patay na ang tao ay lahat ng iwan niya may halaga na." Napatigil si Maura. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang ama. Pero pinili niyang yumuko. Sa isip niya, hindi ito ang tamang araw para makipagtalo. Ilang araw pa lang mula nang ilibing si Tatay Anselmo, pagod na siya. Basag na ang puso niya. "Kung ayaw niyo po rito," mahinang sabi ni Maura, "hahanap po ako ng ibang lugar na mapaglalagyan niya." Napatimin si Leandro sa kanya. "Maura, hindi..." "Ayos na," putol ni Maura. "Ayokong pag-awayan ninyo pa ako." Pero bago pa sila makaalis, lumabas si Mirabel mula sa loob ng bahay. May hawak itong cellphone at tila bagong gising. "Anong ingay dito?" tanong niya bago napatingin sa kabayo. "Ay, Diyos ko, totoo pala. Akala ko nagbibiro lang si Ate Griselda sa chat." Tumawa si Griselda.
Hindi, bunso. Ito na ang bagong miyembro ng pamilya Fajardo. Baka mas may manners pa sa atin yan. Napabulong na sabi ni Inday Lumen, ngunit narinig ni Maura. Muntik siyang pumiti, pero napalitan agad iyon ng lungkot. Sa huli, napag-usapan o mas tamang sabihing napilitan si Doña Basilisa na pansamantalang ilagay si Haring Bugaw sa lumang kamalig sa likod, kapalit ng pangakong si Maura ang maglilinis araw-araw at hindi ito hahayaang makita ng mga bisita. Akala ni Maura, dun na matatapos ang insulto, ngunit hindi pa pala. Ilang araw pa lang mula nang ilibing si Tatay Anselmo, nagdaos ng maliit na salusalo ang pamilya Fajardo. Dumating si Attorney Vicente Morato, ang matagal ng abogado ng pamilya. Naroon din si Madam Felicia Arandia, isang sosyal na negosyanteng mahilig makialam sa buhay ng iba. Dumating din si Nestor Lirio, isang negosyanteng kilala sa pagbili ng mga lupa sa murang halaga at pagbebenta nito ng triple ang presyo. Matagal na itong napapansin ng ilang parsela ng lupa na nakapangalan pa sa pamilya ni Leandro. Si Maura ang tumulang kay Inday Lumen sa kusina. Hindi siya inutusang ng direkta, pero kusang tumulong dahil ayaw niyang masabihang pabigat. Habang naghahani siya ng pagkain, naririnig niya ang tawanan sa sala. "Leandro," sabi ni Nestor habang umiinom ng kape, "balita ko may nadagdag daw kayong alaga rito. Kabayo?" Tumawa si Griselda. "Hindi lang basta kabayo, pamana iyon." "Pamana?" Kunwaring gulat si Madam Felicia. "Ay, ang sosyal naman pala. Akala ko lupa o alahas." "Hindi, madam," sagot ni Corazon habang nakangiti. "Matandang kabayo." Naghalakha ng ilan. Napahinto si Maura sa paglalagay ng baso sa mesa. Nakita iyon ni Leandro at agad lumapit sa kanya. "Ako na riyan." "Hindi, ayos lang," sagot ni Maura. Kahit halata sa kanyang mga mata na hindi ayos ang lahat. Umupo si Doña Basilisa sa kabisera ng mesa. "Pasensya na kayo kung may naaamoy kayong kakaiba." May dinala kasing alaala si Maura mula sa kanila. "Leandro," mariing sabi ni Leandro. "Ano ba, Leandro? Nagpapaliwanag lang ako." Si Attorney Vicente ay ngumiti ng manipis. "Sa batas, kahit hayop ay maaring maging pamana. Depende nga lang kung may praktikal na halaga." "Praktikal na halaga?" ulit ni Griselda. "Attorney, kung nakikita nyo lang, baka mas mahal pa pagkain yan kaysa sa mismong kabayo." Doon tumayo si Corazon. Lumapit siya kay Maura na tahimik na nakatayo sa gilid. "Maura," sabi niya ng malakas, sapat para marinig ng lahat. "Huwag ka sanang ma-offend ha? Pero kung totoong may kwenta ang tatay mo, hindi sana matandang kabayo ang iniwan sa'yo. Lupa sana, pera, negosyo, kahit man lang alahas." Nanahimik ang paligid, pero hindi dahil sa hiya. Nanahimik sila dahil hinihintay nilang sumagot si Maura. Ngunit hindi siya sumagot, kaya lalo pang lumakas ang loob ni Griselda. Humawak ito sa braso ni Mirabel at tumawa. "Kawawa ka naman, Maura. Mahirap lang tatay mo, kaya matandang kabayo lang ang napala mo." May ilang napailing, may ilang ngumiti, at may ilang umiwas ng tingin. Si Madam Felicia ay kunwaring uminom ng tubig para itago ang ngisi. Si Nestor Lirio naman ay tahimik lamang, ngunit matalas ang tingin, hindi kay Maura, kundi sa ideya ng kabayo, sa lupa ni Tatay Anselmo, at sa kung ano pang pwedeng mapakinabangan doon. Napuno ng luha ang mga mata ni Maura, pero hindi iyong tumulo. Tumingin siya kay Griselda, pagkatapos kay Corazon, pagkatapos kay Doña Basilisa. "Hindi man po pera ang iniwan ng tatay ko." Mahina ngunit malinaw niyang sabi. "Pero hindi niya po ako tinuruang manghamak ng tao." Natigilan si Corazon. Si Leandro naman ay tumayo. "Tama na!" "Leandro!" banta ni Doña Basilisa. "Umupo ka." "Hindi, ma. Sobra na." "Sobra?" Tumaas ang boses ng ina niya. "Ang sobra ay ang pagdadala ninyo ng kahihiyan sa bahay na ito. Tandaan mo, kung ipagpapatuloy mo ang pagsagot-sagot sa akin dahil sa asawa mo, huwag kang umasa na mananatili sa iyo ang parte mo sa negosyo." Biglang tumahimik si Leandro. Alam ni Maura kung bakit. Hindi dahil duwag ito, kundi dahil ang maliit na kinikita ni Leandro sa negosyo ng pamilya ay malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw. Kapag nawala iyon, mahihirapan silang dalawa. Kaya hinawakan ni Maura ang kamay niya sa ilalim ng mesa. "Huwag na,
Bulong niya. Tama na. Ngunit sa gabing iyon, kahit natapos ang handaan, hindi natapos ang sakit sa dibdib ni Maura. Pagkatapos umalis ng mga bisita, dumiretso siya sa lumang kamalig. Naroon si Haring Bugaw, tahimik na nakatayo sa dilim. May maliit na lampara sa gilid, sapat para makita niya ang maamong mata ng kabayo. Lumapit si Maura at inilapat ang noo sa leeg nito. Pinagtawanan nila tayo, bulong niya. Pinagtawanan nila si tatay. Marhang huminga si Haring Bugaw na para bang nakikinig. Pero hindi kita iiwan, sabi niya. Kahit sabihin nilang wala kang halaga. Maya-maya dumating si Leandro. May dala itong kumot at isang tabong tubig. Maura, mahina niyang tawag. Hindi agad lumingon si Maura. Patawad, sabi niya. Dapat mas pinagtanggol kita. Pinagtanggol mo ako, sagot ni Maura. Pero alam kong mahirap para sa'yo. Hindi iyon dahilan. Tumingin siya kanya. Ayokong sirain ang relasyon mo sa pamilya mo, pero ayokong masira ka naman sa pananahimik mo. Sandaling naghari ang tahimikan sa pagitan nila. Sa labas, maririnig ang kuligrig at mahinang hampas ng hangin sa lumang bubong ng kamalig. Pagbalik nila sa maliit nilang silid, hindi makatulog si Maura. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Griselda. Mahirap lang tatay mo. Matandang kabayo lang ang napala mo. Sa gitna lang bigat ng dibdib, naalala niya ang baul. Tumayo siya ng dahan-dahan upang hindi magising si Leandro. Kinuha niya ang susi at binuksan ang lumang baul ni Tatay Anselmo. Isa-isa niyang inilabas ang mga dokumento. May lumang certificate mula sa isang horse association. May mga litrato si Tatay Anselmo kasama ang ilang dayuhang bisita. May lumang papel na halos naninilang na, ngunit nakapaloob pa rin sa plastik. Binasa niya ang nakasulat. Nakunot ang noo niya. Nabanggit doon ang pangalan ni Haring Bugaw, hindi lamang bilang kabayo, kundi bilang huling buhay na supling ng isang award-winning bloodline mula sa dating breeding program na isinara maraming taon na ang nakalipas. May isa pang liham mula sa isang foundation na naghahanap noon sa lahi ng kabayo na kilala raw sa pambihirang kalmadong ugali, ginagamit sa therapy para sa mga batang may trauma at kapansanan. Bumilis ang tibok ng puso ni Maura. Hindi pa niya lubos maintindihan ang lahat, pero ramdam niyang hindi ordinaryo ang hawak niyang papel. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang lumang notebook ni Tatay Anselmo. Sa unang pahina, may sulat ang ama niya. Maura, kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako sa tabi mo. Huwag kang maniniwala sa sasabihin nilang wala kang minana. Iniwan ko sa iyo ang bagay na hindi ko ipinagbili kahit gaano tayo naghikhaso. Dahil alam ko na darating ang araw na ikaw ang makakaunawa sa tunay nitong halaga. Napaupo si Maura sa sahig. Hindi niya napigilang umiyak. Ngunit hindi na ito kapareho ng iyak niya noong libing. Sa pagkakataong iyon, may halong pagtataka, pag-asa, at panibagong lakas. Sa labas, marahang humuni si Haring Bugaw mula sa kamalig. At sa unang pagkakataon mula nang namatay si Tatay Anselmo, naramdaman ni Maura na baka hindi pala wakas ang pamanang iniwan sa kanya. Baka ito ang simula ng buhay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dali sa bawat oras na may taong nakikinig, may isang kwentong muling nabubuhay. Lalo na ang kwento ng isang babaeng minsang pinagtawanan, ngunit unti-unting matutuklasan na ang kanyang pinanghahawakang pamana ay hindi pala basta-basta. Kinabukasan matapos mabasa ni Maura ang lumang sulat ni Tatay Anselmo, hindi siya halos nakatulog. Magdamag niyang pinagmasdan ang mga papel sa ibabaw ng sahig. Mga lumang certificate, litratong kupas na ang gilid, talaan ng lahi ng kabayo, at ang makapal na notebook na puno ng sulat kamay ng kanyang ama. Sa bawat pahina, may nakatagong bahagi ng buhay ni Tatay Anselmo na hindi nito ikinuwento ng buo. Akala ni Maura, kilala na niya ang kanyang ama. Akala niya, ang alam niya tungkol kay Tatay Anselmo ay sapat na. Isang mahirap ngulit mabait na lalaking nag-alaga ng kabayo, nagsakripisyo para sa pamilya, at namatay ng walang iniwang malaking ari-arian.
Ngunit habang binabasa niya ang mga tala, unti-unti niyang naramdaman na may mas malalim palang dahilan kung bakit hindi nito ibinenta si Haring Bughaw kahit ilang beses silang kinapos sa pera. Sa isang pahina ng notebook, nakasulat ang pangalan ng ilang kabayo na tila bumubuo sa isang lahi. Bughaw na Tala, Prinsipe ng Silangan, Dalisay, at sa huling bahagi, Haring Bughaw, Huling Supling. May mga petsa, pangalan ng dating ranch, at ilang numerong hindi niya maunawaan. May nakalagay ding pangungusap na ilang beses niyang binasa. Ang tunay na lakas ng kabayong ito ay hindi bilis, kundi tiwala. Ang ugali nitong mahihanom ay pambihira. Hinawakan ni Maura ang papel at napatingin sa bintana. Sa labas, nagsisimula pa lang sumikat ang araw. Si Haring Bughaw ay nakatayo sa lumang kamalig. Tahimik, waring naghihintay. Mula sa malayo, para lang siyang isang matandang kabayo na pagod na sa buhay. Ngunit sa mata ni Maura, nagsisimula itong mag-iba. Hindi dahil bigla siyang naniniwalang yayaman agad siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi pala kahihiyan ang iniwan ng kanyang ama. Isang katotohanan pala iyon na matagal nang itinago ng panahon. Maura? Antok na tawag ni Leandro mula sa kama. Hindi ka pa natutulog? Napalingon siya. Hindi ako makatulog. Bumangon si Leandro at lumapit sa kanya. Nakita nito ang mga papel sa sahig. Ito ba yung nasa baul? Tumanggo si Maura. Leandro, mukhang may halaga talaga si Haring Bughaw. Hindi lang dahil kabayo siya ni tatay. May nakasulat dito na huling buhay raw siyang supling ng isang lumang lahi. Umupo si Leandro sa tabi niya at maingat na kinuha ang isa sa mga dokumento. May pangalan ng association, may seal pa. Pero hindi ko alam kung totoo pa rin ba ito. Baka lumang papel na lang. Baka wala na ring makakaalala. May makakaalala, sabi ni Leandro. Si Mang Isko, matagal niyang kasama si Tatay Anselmo. Baka ba'y alam siya? Nagdalawang isip si Maura. Ayaw niyang umasa sobra. Takot siyang masaktan ulit. Ngulit mas takot siyang hindi subukan. Kung totoo ang nakasulat sa mga papel, ibig sabihin ay may dahilan kung bakit hinayaan ni Tatay Anselmo na insultuhin siya ng mundo bilang mahirap, basta manatili lang kay Maura si Haring Bughaw. Kaya matapos mag-almusal ng kape at pandesal, maingat nilang binalot ang mga dokumento sa lumang tela at nagtungo sa bahay ni Mang Isko Luntay. Ang bahay ni Mang Isko ay nasa gilid ng palayan. Maliit lamang ngunit malinis. May mga lumang tropeyo sa ibabaw ng aparador. Kalawangin na ang ilan, ngunit halatang iniingatan. Nang makita niya sina Maura at Leandro, agad siyang nagpatuloy sa kanila. Maaga kayo, sabi ng matanda. May nangyari ba kay Haring Bughaw? Wala po, pero may nakita ako sa baul ni tatay. Inilapag ni Maura ang mga dokumento sa mesa. Isa-isang tiningnan ni Mang Isko ang mga ito. Sa una ay kalmado ang mukha nito. Ngunit habang binabasa ang mga pangalan sa talaan, unti-unting nanginig ang kanyang kamay. San mo ito nakuha? Mahinang tanong niya. Sa baul po ni tatay. Ibinilin niya sa akin bago siya namatay. Huminga ng malalim si Mang Isko at umupo. Akala ko sinunog na ni Anselmo ang iba sa mga papeles na ito. Bakit niya po susunugin? Dahil maraming taong naghangad noon kay Haring Bughaw. Hindi dahil mahal nila ang kabayo, kundi dahil alam nilang bihira ang dugo niya. Napatingin si Maura kay Leandro. Totoo po ba ang nakasulat? Totoo, sabi ni Mang Isko. Noong bata pang tatay mo, may isang breeding farm sa kabilang probinsya na kilala sa pagpapalahi ng mga kabayong kalmado, matibay at madaling pagkatiwalaan ng mga bata at may sakit. Hindi sila pang karera lang. Ginagamit sila noon sa therapy ng ilang pribadong institusyon. Pero nagsara ang farm matapos mamatay ang mayari at nagkawatak-watak ang mga kabayo. Si Haring Bughaw ang isa sa huling natiha sa linya. Bakit hindi sinabi ni tatay sa akin? Tanong ni Maura, halos pabulong. Dahil siguro ayaw niyang habulin ka ng mga taong pera lang ang nakikita, sagot ni Mang Isko. At dahil alam niyang bata ka pa noon, alam mo naman ang tatay mo, mas pipiliin niyang maghirap kesa mapasakamay ng maling tao ang isang bagay na mahalaga. Napaluha si Maura,
Ngunit pinahid niya agad iyon. Ano po ang dapat kong gawin? Una, kailangan mong ipasuri ang mga dokumentong ito sa taong may alam, hindi lang sa akin. May batang veterinaryang pumupunta sa bayan minsan, si Dr. Sabina Olivar. Magaling iyon. May koneksyon siya sa animal welfare groups at therapy programs. Mapagkakatiwalaan po ba siya? Tanong ni Leandro. Tumanggo si Mang Isko. Mapagkakatiwalaan. Siya ang gumamot sa kabayo ni Kapitan Rodel noong tinamaan ng impeksyon. Hindi naningil ng sobra, kahit alam niyang kayang magbayad ng kapitan. Nang araw ding iyon, sinamahan sila ni Mang Isko sa maliit na veterinary clinic ni Dr. Sabina Olivar sa poblasyon. Si Dr. Sabina ay nasa edad 30. Simpleng manamit, may buhok na laging nakatali at may mga mata ng taong sanay makipag-usap sa hayop bago sa tao. Nang marinig niya ang pangalan ni Haring Bughaw, agad siyang napakunot noo. Haring Bughaw? Ulit niya. Parang nabasa ko na ang pangalang iyan sa lumang registry. Inilabas ni Maura ang mga dokumento. Halos 1 oras itong pinag-aralan ni Dr. Sabina. Kinunan niya ng litrato ang seal, tinignan ng dates, at ikinumpara sa ilang lumang record na nasa laptop niya. Habang ginagawa iyon, hindi mapakali si Maura. Hawak ni Leandro ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Maya-maya, tumingin si Dr. Sabina sa kanya. Maura, hindi ko pa pwedeng sabihin na kumpleto ang verification. Kailangan pa nating kumpirmahin sa registry at sa ilang lumang record. Pero base sa nakikita ko, hindi ito pekeng papel. At kung tama ang nakasulat dito, pambihira ang hawak mong lineage. Hindi agad nakasagot si Maura. Nagpatuloy si Dr. Sabina. Pero gusto kong linawin ito. Hindi ibig sabihin nito ay bigla kang yayaman bukas. Matanda na si Haring Bughaw. Hindi natin siya dapat abusuhin. Kung may halaga siya, mas malaki iyon sa larangan ng record, therapy at preservation. Hindi siya bagay na dapat pagkakitaan ng walang malasakit. Hindi ko po siya ibebenta, agad na sabi ni Maura. Napangiti ng bahagya si Dr. Sabina. Mabuti, dahil sa mata ko, yun ang unang test kung karapat-dapat ka sa kanya. Dahil doon, inimbitahan ni Dr. Sabina si Maura na dalhin si Haring Bughaw sa maliit na therapy activity na ginagawa niya tuwing Sabado sa bakuran ng lumang daycare center. Hindi iyon formal na malaking programa. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito. May ilang batang may trauma, may kapansanan o hirap makipag-ugnayan sa ibang tao. Kailangan nila ng hayop na kalmado, hindi madaling mataranta at marunong makiramdam. Hindi ko pinapangakong may mangyayaring espesyal, sabi ni Dr. Sabina. Pero gusto kong makita kung paano makitungo si Haring Bughaw sa mga bata. Ikaw ang kasama niya, Maura. Ikaw ang mas kilala niya. Noong una, natakot si Maura. Sanay siyang alagaan ng kabayo, pero hindi niya alam kung kaya niyang humarap sa ibang tao matapos ang sunod-sunod na pangmamaliit sa kanya. Ngulit nang maalala niya ang sulat ng kanyang ama, pumayag siya. Pagsapit ng Sabado, maagang gumising si Maura. Lininis niya si Haring Bughaw, sinuklay ang balahibo nito at inayos ang lumang tali. Si Leandro ang naghatid sila gamit ang hiniram na maliit na trailer ni Kapitan Rodel. Habang palabas sila ng bakuran, nakita sila ni Griselda mula sa veranda. Saan ninyo naman nadalhin ang matandang iyan? Tanong nito. May pupuntahan lang kami, maikling sagot ni Leandro. Baka isali niyo sa beauty contest, biro ni Mirabel na kararating lang mula sa kusina. Hindi sumagot si Maura. Hindi na siya kasing hina gaya ng dati. Masakit pa rin ang mga salita, ngulit may maliit ng apoy sa loob niya mayon. Apoy na nagsasabing hindi kailangang ipaliwanag sa lahat ang halagang hindi pa nila kayang makita. Pagsapit ng daycare, nandoon na si Dr. Sabina. May ilang magulang, 2 volunteer, at 6 na batang nakaupo sa lilim ng malaking puno. Isa sa kanila si Basti, 8 taong gulang, payat, laging nakayuko at hindi nagsasalita mulang nasaksihan nito ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang ama. Katabi niya ang kanyang ina na si Ria na halatang pagod na sa kaiyak, ngunit pilit lumalaban para sa anak. Nandun din si Luna May, 10 taong gulang, batang may brace sa biti, natapos maaksidente sa motorsiklo kasama ang kanyang tiyo. Mahiyain siya, ngunit mapapansin ng ningning ng mga mata niya nang makita si Haring Bughaw. Kabayo po? Mahinang tanong ni Luna May. Oo, sagot ni Maura. Lumuhod upang hindi siya magmukhang nakakatakot sa bata. Ang pangalan niya ay Haring Bughaw. Mabait siya, pero kailangan natin siyang lapitan ng dahan-dahan. Hindi agad lumapit ang mga bata.
Nakatayo lang si Haring Bugaw sa ilalim ng puno, tahimik, mahinahon at halos hindi gumagalaw. Parang alam niyang kailangan niyang maging banayad. Unang lumapit si Luna May. Hawak siya ng volunteer habang mabagal ang hakbang dahil sa brace. Nang makarating siya sa tabi ni Haring Bugaw, nanginginig ang kamay niyang iniangat. "Pwede ko po siyang hawakan?" tanong niya. "Oo," sabi ni Maura. "Dito sa leeg, marahan lang." Hinaplos ni Luna May ang kabayo. Sa una, parang pigil ang hininga ng lahat. Ngunit nanatiling kalmado si Haring Bugaw. Bahagya pa nitong ibinaba ang ulo na para bang nakikisabay sa taas ng bata. Napangiti si Luna May. Maliit lang ang ngiti, pero para sa ina niyang si Marites, sapat iyon para mapaluha siya. "Ngayon ko lang ulit siyang nakikitang ngumiti ng ganyan," bulong nito kay Dr. Sabina. Si Maura ay napayuko. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humaplos sa puso niya. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Haring Bugaw hindi bilang alaalang iniwan ng ama, kundi bilang buhay na tulay para sa ibang taong nasasaktan din. Pagkatapos ni Luna May, sinubukan namang palapitin si Basti. Ngulit na natili itong nakaupo sa gilid. Yakap ang maliit na laruang truck. Hindi nagsalita. Hindi rin tumingin ng diretsyo. Lumapit si Maura, ngulit hindi niya pinilit. Umupo lamang siya sa lupa, ilang hakbang ang layo mula sa bata. "Alam mo," mahinahon niyang sabi, "hindi rin mahilig sa maingay si Haring Bugaw. Minsan, gusto lang niya ng tahimik na kasama." Hindi sumagot si Basti. "Hindi mo siya kailangang hawakan kung ayaw mo. Pwede mo lang siyang tingnan." Lumipas ang ilang minuto. Ang ibang bata ay patuloy na humahaplos sa kabayo sa gabay ni Dr. Sabina. Si Basti naman ay nanatiling tahimik. Ngunit napansin ni Maura na unti-unti itong tumitingin sa direksyon ni Haring Bugaw. Maya-maya, gumawa ng isang hakbang ang kabayo. Hindi palapit ng biglaan, kundi marahan na para bang tinatanong muna ang bata kung pwede. Napatingin si Basti. Kumapit siya sa laruan, ngunit hindi umatras. "Maayos lang," bulong ni Maura. "Hindi kanya sasaktan." Matagal bago gumalaw si Basti. Ngunit sa huli, tumayo siya. Nagulat ang kanyang inang si Rhea pero pinigilan ni Dr. Sabina na magsalita ito upang hindi mabigla ang bata. Dahan-dahang lumapit si Basti kay Haring Bugaw. Nang nasa harap na siya, inamoy siyang ang kabayo ng marahan. Napapikit si Basti ngunit hindi tumakbo. Inangat niya ang maliit na kamay at hinawakan ng noo ng kabayo. At doon nangyari ang bagay na walang inaasahan. Mahinang-mahina, halos kasing lambot ng hangin, nagsalita si Basti. "Papa, may kabayo." Napahawak sa bibig si Rhea. Tumulo agad ang luha niya. "Basti!" Hindi na nadagdagan ang sinabi ng bata, ngunit sapat na iyon. Sa loob ng maraming buwan, iyon ang unang salitang lumabas sa bibig niya. Si Maura naman ay hindi makagalaw. Parang narinig niya mula sa malayo ang boses ni Tatay Anselmo. Ang tunay na lakas ng kabayong ito ay hindi bilis, kundi tiwala. Kinagabihan pag-uwi nila, pagod si Haring Bugaw, ngulit payapa. Si Maura naman ay may dalang kakaibang gaan sa dibdib. Hindi pa rin sila mayaman, hindi pa rin nagbabago ang tingin ng Pamilya Fajardo sa kanya. Ngunit may nangyari sa araw na iyon na hindi kayang pagtawanan. May batang muling nagsalita, may batang muling ngumiti. At sa gitna ng lahat, naroon si Haring Bugaw, ang matandang kabayong itinuring na walang halaga. Hindi alam ni Maura na habang nagsisimulang kumalat sa maliit na komunidad ang nangyari sa daycare center, ay may ibang pares ng mata na tahimik ding nagmamasid. Si Nestor Lirio na nakarinig mula kay Madam Felicia tungkol sa kakaibang kabayo ni Maura ay nagsimulang magtanong-tanong. Hindi dahil naantig siya sa kwento ng mga bata, kundi dahil naamoy niya ang posibilidad ng pera. Sa kanyang opisina, hawak ni Nestor ang baso ng alak habang kausap sa telepono si Attorney Vicente Morato. "Attorney," sabi ni Nestor,
Pakisilip nga kung may natitira pang lupang nakapangalan sa namatay na Anselmo Ilagan at alamin mo rin kung may papeles tungkol sa kabayong iyon. Bakit? Tanong ni Attorney Vicente. Gumiti si Nestor habang nakatanaw sa labas ng bintana. Dahil kung pinagtawanan ng pamilya Fajardo ang kabayong iyon, baka tayo naman ang makinabang bago nila maunawaan ang tunay na halaga. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan sa buhay, darating ang pagkakataong ang dating tahimik na tao ay matututong lumaban, hindi dahil gusto niyang makipag-away, kundi dahil kailangan na niyang ipagtanggol ang alaala ng taong minahal niya at ang pamanang pilit inaagaw sa kanya. Pagkatapos ng unang therapy activity sa lumang daycare center, hindi na naging katulad ng bati ang tingin ni Maura kay Haring Bughaw. Noon, kapag tinitignan niya ang matandang kabayo, ang nakikita niya ay ang huling alaala ng kanyang ama, ang amoy ng lumang kwadra, ang kamay ni Tatay Anselmo na marahang nagsusuklay sa balahibo nito, at ang mga gabing halos wala silang makain pero inuuna pa rin nilang pakainin ng hayop. Ngunit matapos niyang makita si Luna May na ngumiti at si Basti na muling magsalita kahit isang pangungusap lamang, parang may ibang ilaw na nabuksan sa puso niya. Hindi pala basta alaala si Haring Bughaw, may kaya pa pala itong pagalingin sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Kinabukasan, maagang pumunta si Dr. Sabina Olivar sa bahay ng mga Fajardo. May dala siyang folder, ilang litrato mula sa therapy session at paunang report tungkol sa naging reaksyon ng mga bata sa presensya ni Haring Bughaw. Nasa likod si Maura noon, nililinis ang paligid ng kamalig. Si Leandro naman ay nag-aayos ng sirang tabla para mas ligtas ang tulugan ng kabayo. "Maura," tawag ni Dr. Sabina mula sa may gate. Napalingon si Maura at ngumiti. "Doktora, napadaan po kayo?" "Hindi lang napadaan, may kailangan tayong pag-usapan." Pinapasok nila ito sa maliit na silid na inuupahan nila sa gilid ng malaking bahay ng mga Fajardo. Habang nagkakape sila, inilabas ni Dr. Sabina ang mga dokumento. "Maura," seryoso nitong sabi, "ipinadala ko na ang kopya ng ilang papeles sa kakilala ko sa registry. Hindi pa opisyal ang lahat, pero malakas ang posibilidad na tunay ang lineage ni Haring Bughaw. At dahil sa nangyari kina Basti at Luna May, gusto ng ilang volunteer na ituloy ang therapy sessions." Nahawak si Maura sa tasa ng kape. "Ibig sabihin po, may pag-asa talaga?" "May pag-asa," sagot ni Dr. Sabina. "Pero kailangan nating mag-ingat. Kapag may nakakaalam na may halaga ang isang bagay, laging may susulpot na gustong makuha iyon." Tahimik na napatingin si Leandro kay Maura. Pareho nilang naaalala si Nestor Lirio, ang negosyanteng tahimik na nakaupo noong salusalo ng mga Fajardo, ngunit matalas ang mata, tila laging may kinukwenta. "May narinig po ba kayo?" tanong ni Maura. "Wala pa," sabi ni Dr. Sabina. "Pero kilala ko ang takbo ng ganitong usapan sa probinsya. Kahapon pa lang may nagtatanong na sa klinik kung totoo raw bang may matandang kabayo na nakapagpasalita ng bata. Hindi ko alam kung sino ang nagpakalat, pero mabilis kumalat ang balita." Hindi pa man natatapos ang usapan, pumasok si Inday Lumen sa silid, halatang kinakabahan. "Sir Leandro," sabi nito, "pinapatawag po kayo ni Doña Basilisa sa sala. Nandyan po si Sir Nestor at si Attorney Vicente." Nagkatinginan sina Maura at Leandro. "Bakit sila nandito?" tanong ni Leandro. Hindi agad sumagot si Inday Lumen. "Parang tungkol po sa kabayo." Bumilis ang tibok ng puso ni Maura, ngulit hindi siya tumayo agad. Sa halip, kinuha niya ang folder ni Dr. Sabina at maingat na isinara. "Sasama ako," sabi ni Maura. "Maura," mahinang sabi ni Leandro, "baka insultuhin ka na naman nila." Tumingin siya sa asawa. Hindi na nanginginig ang kanyang mga mata gaya noon. May takot pa rin, oo, ngulit may tapang ng kasama. "Hindi ako makikipag-away, pero hindi na rin ako magtatago." Pagdating nila sa sala, nakita nila si Doña Basilisa sa kabisera ng mahabang sopa, nakaupo ng tuwid, parang siya pa rin ang may hawak ng lahat. Katabi nila sina Corazon at Mirabel. Si Griselda naman ay nakasandal sa aparador, nakangiti na parang may bagong palabas na mapapanood. Nasa kabilang upuan si Nestor Lirio, mauusang suot, makinis ang sapatos at may ngiting hindi umaabot sa mata.
Sa tabi niya si Attorney Vicente. Hawak niya ang isang envelope. Maura, sabi ni Doña Basilisa, mabuti at nandyan ka. May magandang alok si Nestor. Alok para saan po? Tanong ni Maura. Ngumiti si Nestor. Huwag kang kabahan. Narinig ko lang na medyo nagiging abala na sa inyo ang pag-aalaga sa matandang kabayo. Alam ko rin na hindi madali ang buhay ngayon, kaya naisip kong tumulong. Tumulong? Ulit ni Leandro. Inilapag ni Attorney Vicente ang envelope sa mesa. May handang magbayad si Mr. Lirio kapalit ng kabayo. Hindi man kalakihan pero sapat na para mawala na ang problema ninyo. Kinuha ni Doña Basilisa ang envelope at bahagyang dinuksan. Nakita ni Maura ilang bundle ng pera sa loob. Hindi niya alam kung gaano karami iyon, pero alam niyang sapat na para malaki ang mata ng mga hipag niya. Maura, Sabi ni Corazon, tila mabait ang tono ngunit puno ng pangmamaliit. Maging praktikal ka na. Matanda na ang kabayo. Hindi ka naman yayaman dyan. Akala ko po ba wala siyang halaga? Mahinahong tanong ni Maura. Natigilan si Corazon. Sumabat si Griselda. Wala naman talaga, pero kung may ututong bibili, bakit hindi papakawalan? Hindi tumingin si Maura kay Griselda. Nakatuon ang mata niya kay Nestor. Bakit niyo po gustong bilhin si Haring Bugaw? Tumawa ng mahina si Nestor. Mahilig lang ako sa mga kakaibang alaga, at saka sayang naman kung mabubulok lang sa kamalig. Sumikip ang dibdib ni Maura sa salitang ginamit nito. Mabubulok? Para bang hindi buhay si Haring Bugaw? Para bang hindi ito huminga, hindi ito nakatulong sa mga bata, at hindi ito inalagaan ng kanyang ama hanggang sa huling sandali? Hindi ko po siya ibinebenta, malinaw niyang sabi. Nawala ang ngiti ni Doña Basilisa. Maura, huwag kang mag-inarte. Kabayo lang yan. Para po sa inyo, kabayo lang siya. Para sa akin, bilin siya ng tatay ko. Tatay mo na wala namang ibang naiwan kundi sakit ng ulo. Singit ni Mirabel. Doon napatingin si Leandro sa kapatid. Tama na, Mirabel. Bakit? Totoo naman. Hindi, mariing sabi ni Leandro. Hindi totoo. At kung wala kayong kayang sabihin kundi insulto, manahimik na lang kayo. Nagulat ang lahat, kahit si Maura ay napatingin sa kanya. Noon, kapag naiipit si Leandro sa pagitan ng asawa at pamilya, kadalasan ay pinipili niyang magpahinahon. Ngulit na yon, may bigat na sa kanyang boses. Tumayo si Doña Basilisa. Leandro, huwag mong kalimutan kung sino ang nagpapakain sa'yo. Hindi ko nakakalimutan, ma, sagot ni Leandro. Pero hindi rin ninyo dapat kalimutan na asawa ko si Maura. At matagal na akong nagkamali sa pananahimik habang minamaliit ninyo siya. Namula ang mukha ni Doña Basilisa sa galit. Kung pipiliin mo siya kaysa sa pamilya mo, pamilya ko rin siya, putol ni Leandro. Tahimik na tahimik ang sala. Doon tumayo si Nestor. Muli niyang isinuot ang ngiti ngunit halatang napipikon. Mukhang hindi ito magandang oras, pero iwan ko muna ang alok. Baka magbago ang isip ninyo. Hindi po magbabago, sabi ni Maura. Kinuha ni Nestor ang envelope at bahagyang yumuko. Tingnan natin. Hindi alam ni Maura kung bakit, pero kinilabutan siya sa paraan ng pagkakasabi ni Nestor. Para bang hindi ito alok, kundi babala. Lumipas ang 2 araw na tila payapa. Itinuloy ni Maura ang pag-aalaga kay Haring Bugaw. Tinulungan siya ni Leandro na palakasin ang bakod sa paligid ng kamalig. Nagdala naman si Kapitan Rodel ng lumang kandado at ilaw na may sensor. Hindi sa pinapangunahan ko kayo, pero mag-ingat tayo. Hindi maganda ang tingin ko kay Nestor. Matagal niyo na po ba siyang kilala? Tanong ni Maura. Matagal na. Kapag may gusto siyang lupa o ari-arian, hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha. Kasama rin sila ni Mang Isko, na kahit hirap maglakad ay pumunta pa rin upang tingnan ang kabayo. Hinaplos niya ang leeg ni Haring Bugaw at marahang bumulong. Kaibigan, sikat ka na naman, kaya mag-ingat tayo. Sa Sabado, muling nagkaroon ng therapy session. Mas maraming dumating. Naroon si Basti na hindi pa rin madaldal ngunit hindi na lubusang nakayuko. Hawak niya ang maliit na laruang truck, ngunit minsan ay tumitingin na siya sa mukha ni Maura. Naroon din si Luna May na tuwang-tuwa nang malaman na muling makikita si Haring Bugaw. Ma'am Maura, sabi ni Luna May habang hawak ang kamay ng ina. Pwede po ba siyang kantahan? Napangiti si Maura. Pwede, mahilig siya sa mahihinang kanta. Kumanta ng mahina si Luna May ng lumang awiting tinuro raw ng kanyang lola.
Habang kumakanta siya, inilapit ni Haring Bugaw ang ulo nito sa balikat ng bata. Napaluha ang ilang magulang. Si Dr. Sabina naman ay tahimik na nagsusulat ng obserbasyon. May kakaiba sa kanya, bulong ni Dr. Sabina kay Maura. Hindi lahat ng kabayo ganito ang reaksyon. Parang alam niya kung sino ang takot, kung sino ang kailangan ng lambing, at kung sino lang ang dapat niyang tabihan. Ganyan din po si tatay. Tahimik lang pero alam kapag may nasasaktan. Sa araw na iyon, may ilang local na volunteer na kumuha ng litrato. Isa sa kanila ay si Jomar, batang estudyante ng education na tumutulong sa daycare. Hindi niya inakala na ang simpleng post niya sa social media kay Haring Bugaw ay mabilis nakakalat sa bayan. Nakalagay doon ang caption, "Ang matandang kabayong akala ng iba walang silbi, nagiging pag-asa ng mga batang matagal nang hindi ngumiti." Kinagabihan, habang masaya na sanang inuuwi ni Maura si Haring Bugaw, may napansin siyang itim na sasakyan sa kabilang kalsada. Nakaparada ito sa ilalim ng puno. Hindi niya makita kung sino ang nasa loob, ngunit naramdaman niyang may nakatingin. "Leandro?" Bulong niya. Nilingon nito ni Leandro. Nakita rin niya ang sasakyan. Bilisan na nating umuwi. Ngunit hindi nila inasahang ang tunay na panganib ay hindi mangyayari sa kalsada. Nang madaling araw, nagising si Maura sa malakas na tahol ng mga aso sa labas. Bigla siyang bumangon. Madilim pa ang paligid. Si Leandro ay napabalikwas din. "Ano iyon?" tanong niya. Hindi sumagot si Maura. Tumakbo siya palabas, halos madapa sa pagmamadali. Pagdating niya sa likod, nanlamig ang buong katawan niya. Bukas ang gate ng kamalig. Putol ang tali. Wala si Haring Bughaw. "Hindi!" naninginig na bulong ni Maura. Hindi pwede." Lumapit si Leandro at nakita ang bakanteng pwesto ng kabayo. "Maura!" Napahawak si Maura sa pader ng kamalig. Parang biglang bumalik ang bigat ng araw ng libing ni Tatay Anselmo. Ngunit ngayon, hindi kabaong ang nasa harap niya, kundi bakanteng lugar kung saan dapat naroon ang pamanang ipinangako niyang iingatan. Dumating si Inday Lumen, takot na takot. "Ma'am, kanina po may narinig akong makina ng sasakyan pero akala ko dumaan lang sa kalsada." "May nakita ka ba?" tanong ni Leandro. Umiling si Inday Lumen. "Madilim po pero parang may dalawang lalaki sa likod." Nagising din ang pamilya Fajardo. Si Doña Basilisa ay lumabas na halatang inis. "Ano na naman ang gulo?" "Nawala si Haring Bughaw," sabi ni Leandro. Sandaling tumahimik ang lahat. Si Griselda, imbis na maawa ay napailing. "Baka nakawala lang," sabi namang abala iyan. Hindi na napigilan ni Maura. Humarap siya kay Griselda, luhaan ngulit talimang tingin. "Hindi siya basta nakawala, may kumuha sa kanya." "May ebidensya ka?" Malamig na tanong ni Doña Basilisa. "Wala. Iyon ang masakit. Putol ang tali, bukas ang gate, may bakas ng gulong sa lupa, ngunit wala silang aktwal na nakitang mukha." Kahit alam ni Maura kung sino ang maaaring may kagagawan, hindi sapat ang hinala. Dumating si Kapitan Rodel matapos tawagan ni Leandro. Kasama niya ang dalawang tanod. Sinuri nila ang bakas ng gulong at ang putol na tali. "Hindi ito kinagat o napigtas," sabi ng kapitan. "Sinadya itong putulin." "Kapitan," nanginginig ang boses ni Maura. "Si Nestor po, siya ang gustong bumili kay Haring Bughaw." "Titingnan natin," seryosong sagot ni Kapitan Rodel. "Pero kailangan natin ng ebidensya." Agad silang nagtungo sa ilang posibleng lugar. Una, sa kalsada palabas ng baryo. Sumunod sa lumang kwadra malapit sa dating palengke. Tinawagan ni Doktora Sabina ang ilang kakilala sa veterinary circles sakaling may biglang magdala ng matandang kabayo para ipasuri o ilipat. Mang Isko naman, kahit matanda na, pinilit sumama sa paghanap. "Kapag nakita ko ang yapak niya, makikilala ko," sabi nito. "May kakaiba ang bagsak ng kanang paa ni Haring Bughaw." Maghapon silang naghanap. Si Maura ay halos hindi kumain. May dalang maliit na panyo ni Tatay Anselmo sa bulsa. Hawak ito tuwing nararamdaman niyang bibigay na siya. Sa bawat bakanting lote at bawat kwadra na pinupuntahan nila, umaasa siyang makikita niya ang maamong mukha ni Haring Bughaw. Ngunit wala. Pagsapit ng hapon, may isang batang lalaki na lumapit kay Kapitan Rodel. Ang pangalan nito ay Toto Aling, anak ng nagtitinda ng buko juice sa highway. "Kap,
sabi ng bata. May nakita po akong trailer kagabi, papunta sa private stable ni Sir Nestor. Napalingon si Maura. Sigurado ka? Opo, kasi muntik akong matalsikan ng putik. May laman pong kabayo pero natatakpan ng trapal. Tiningnan ni Kapitan Rodel si Leandro. Pupunta tayo roon. Ang private stable ni Nestor Lirio ay nasa likod ng malawak na lupang binili niya sa kabilang bayan. Mataas ang bakod, may gwardya at may malaking gate na bakal. Nang dumating sila, hinarang agad sila ng gwardya. Kailangan nyo ng appointment, sabi nito. May hinahanap kaming kabayo, sagot ni Kapitan. May impormasyon kaming dinala rito kagabi. Walang emosyon ng mukha ng gwardya. Wala akong alam. Lumabas si Nestor matapos ang ilang minutong pagtatalo. Nakasuot ito ng puting polo at tila walang bahid na kaba. Kapitan, bati niya. Ano itong kaguluhan? Nawala ang kabayo ni Maura. May nakita raw ng trailer papunta rito kagabi. Napatingin si Nestor kay Maura. Nakikiramdam ako sa pagkawala, pero hindi ibig sabihin niyan ay pwede niyo akong pagbintangan. Pwede po bang tingnan namin ang stable? Tanong ni Maura. Ngumiti si Nestor. Hindi, pribadong pag-aari ito. Kung may warrant kayo, bumalik kayo. Nanginginig ang kamay ni Maura. Gusto niyang pumasok, gusto niyang isigaw ang pangalan ni Haring Bughaw. Ngulit hinawakan ni Leandro ang balikat niya. Hindi pa ngayon, kailangan nating lumaban ng tama. Habang paalis sila, may narinig si Maura. Mahina, halos natabunan ng hangin, isang huni. Napalingon siya sa mataas na bakod. Haring Bughaw? Bulong ni Maura. Maura! Sabi ni Leandro. Narinig ko siya. Ngunit muling tumahimik ang paligid. Si Nestor ay nakangiti pa rin, ngunit ngayon ay may lambig na sa mga mata niya. Mag-iingat kayo sa pagbibintang. Sabi nito, minsan mas mahal ang paninirang puri kaysa sa kabayong nawawala. Umalis sila nang walang dalang kabayo, walang sapat na ebidensya at walang kasiguruhan kung kailan nila mababawi si Haring Bughaw. Ngunit sa gabing iyon, sa harap ng bakanteng kamalig, hindi na bumagsak si Mora gaya ng dati. Umiyak siya, oo. Nanginginig siya, oo. Ngunit nang lumapit si Leandro, Dr. Sabina, Mang Isko, Aling Perla at Kapitan Rodel, napagtanto niyang hindi na siya nag-iisa. Hindi ko siya pababayaan, sabi ni Mora habang nakatingin sa bakanteng tali. Ipinangako ko kay tatay, tumanggo si Leandro. At hindi na kita hahayaang lumaban mag-isa. Si Dr. Sabina ay humawak sa folder ng mga dokumento. May records tayo, may therapy report tayo, may litrato, may testimonya ng mga bagulang. Si Kapitan Rodel naman ay tumingin sa bakas ng gulong na kinuna na nila ng litrato at hahanap tayo ng legal na paraan. Si Mang Isko ay marahang tumingin sa madilim na daan. Kung nasa kwadra nga siya ni Nestor, maririnig ni Haring Bughaw ang tawag ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang pang-aapi kay Mora ay hindi na lamang pananakit, naging laban na ito. At mula sa gabing iyon, ang babaeng minsang pinahiya sa harap ng bisita dahil sa isang matandang kabayo ay unti-unting natutong tumayo, hindi lang para sa sarili, kundi para sa ama niyang pumanaw, sa mga batang nagsimulang gumaling, at sa pamanang hindi niya hahayaang maagaw ng mga taong pera lamang ang nakikita. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa pagtatapos ng kwentong ito, makikita natin na may mga pamanang hindi nasusukat sa pera, hindi kayang agawin ng kasakiman, at hindi mawawala basta may taong marunong magmahal, lumaban, at magpatawad sa tamang paraan. Mula ng gabing mawala si Haring Bughaw, hindi na muling naging payapa ang pagtulog ni Mora. Kahit nakahiga siya sa tabi ni Leandro, palagi siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Pawis ang noo, tila naririlig ang mahina at malungkot na huni ng kabayong ipinangako niyang iingatan. Sa bawat pagbukas niya ng mata, una niyang tinitingnan ang bintana, umaasang baka nakabalik na si Haring Bughaw sa kamalig. Ngunit sa bawat umaga, bakante pa rin ang pwesto nito. Nakalawit ang putol na tali at malamig ang dating mainit na sulok na pinaglalagyan nito. Ngunit hindi na siya katulad ng dating Mora na umiiyak lamang sa gilid at naghihintay na humupa ang sakit.
Kinabukasan, pagkatapos nilang marinig ang huni mula sa loob ng private stable ni Nestor Lirio, nagsimula silang kumilos ng mas maingat. Sa maliit na mesa sa bahay ni Namang Isko, nagtipon-tipon sina Mora, Leandro, Dr. Sabina Olivar, Kapitan Rodel Mabatid, Aling Perla Samaniego at Mang Isko. May nakalatag na mga litrato ng bakas ng gulong, kopya ng mga dokumento mula sa baul ni Tatay Anselmo, therapy report ni Basti at Luna May, at statement ng batang si Toto Aning na nakakita ng trailer papunta sa lupa ni Nestor. Hindi sapat ang hinala, sabi ni Kapitan Rodel habang tinitingnan ng mga papeles. Pero kapag pinagsama-sama natin ang lahat, pwede tayong humingi ng tulong sa pulis at sa Municipal Legal Office. May connection si Nestor. Kilala niya si Attorney Vicente, baka unahan nila tayo. Kaya kailangan nating maging mas malinis kaysa sa kanila, sagot ni Dr. Sabina. Walang bugso ng damdamin, walang padalos-balos, lahat may ebidensya. Tahimik si Mora habang hawak ang lumang notebook ni Tatay Anselmo. Sa loob, nandoon ang bawat tala tungkol kay Haring Buhaw, petsa ng mga tampapagamot, litrato ng marka sa kanang hita nito, pati ang kakaibang hugis ng puting batik sa noo na parang maliit na gasuklay. Habang binabasa niya iyon, parang naririnig niya ang boses ng ama. Kapag mahalaga ang isang bagay, anak, hindi sapat na mahalin mo lang ito. Kailangan mo rin itong ipaglaban ng tama. Isang araw pa ang lumipas bago dumating ang malaking tulong. Si Dr. Sabina ay nakatanggap ng tawag mula sa Equine Registry sa Manila. May isang retired historian at consultant daw na nakakakilala sa lumang breeding line ni Haring Buhaw. Ang pangalan nito ay Professor Amando Quirante. Noong una, inakala ni Mora na matatagalan bago ito makapunta. Ngunit nang marinig ni Professor Quirante ang pangalang Anselmo Ilagan at Haring Buhaw, agad itong bumiyahe papunta sa San Isidro. Dumating siya sakay ng lumang sasakyan, may dalang leather bag, makapal na salamin, at isang folder na puno ng kopya ng lumang records. Matanda na siya, ngunit matalas pa rin ang kanyang mata. Si Anselmo Ilagan, sabi niya nang maharap si Mora, ay hindi lamang tagapag-alaga ng kabayo. Isa siya sa huling taong nag-ingat ng bloodline na matagal nang inakala ng marami na nawala na. Napuno ng luha ang mata ni Mora. Hindi niya po sinabi sa akin ng buo. Siguro dahil alam niyang may mga taong gagamitin niyon sa maling paraan, sagot ng propesor. Noong araw, may mga nagtangkang bilhin ang kabayo sa kanya. May mga taong gusto lang ang lahi pero walang malasakit sa hayop. Tumanggi ang ama mo. Dahil doon, marami ang nagsabing hangal siya. Pero para sa akin, marangal siya. Dinala ni Mora si Professor Quirante sa bakanteng kamalig. Ipinakita niya ang lumang tali, mga litrato at ang lugar kung saan kinuha si Haring Bughaw. Tinignan ng propesor ang notebook at nang makita niya ang mga tala, nagseryoso ang mukha niya. Mora, sabi nito, ang mga dokumentong ito kasama ang testimonyang maibibigay ko ay sapat para patunayan na si Haring Bughaw ay hindi basta hayop na pwedeng angkinin ni numan. May malinaw siyang history at may legal owner. Dahil sa tulong ni Professor Quirante, nakakuha sila ng opisyal na sulat mula sa registry na nagpapatunay sa pagkakakilanlan ni Haring Bughaw. Kasabay nito, may isa pang ebidensyang dumating mula sa hindi inaasahang tao, si Inday Lumen. Isang gabi, habang tahimik na naghuhugas ng pinggan si Mora, lumapit si Inday Lumen sa kanya, nanginginig ang kamay. "Ma'am Mora," mahinang sabi nito, "may sasabihin po ako, pero natatakot po ako." "Ano iyon, Lumen?" Luminga-linga ang kasambahay bago inilabas mula sa bulsa ang kanyang cellphone. "Noong gabing nawala si Haring Bughaw, nagising ako sa tunog ng makina. Hindi ko po nakita ng malinaw ang mukha ng mga lalaki pero nakunan ko po ng video ang likod ng trailer habang papaalis. Natakot akong sabihin agad kasi baka mawalan ako ng trabaho." Hinawakan ni Mora ang kamay nito. "Lumen, hindi kita hahayaang mapahamak."
Nang mapanood nila ang video, hindi man malinaw ang mga mukha, kitang-kita ang plaka ng trailer at nang ipasuri ni Kapitan Rodel, lumabas na ang trailer ay nakarehistro sa isang kumpanya ni Nestor Lirio. Doon nagsimulang gumalaw ang batas. Kasama si Kapitan Rodel, ang pulisya at kinatawan mula sa Municipal Veterinary Office, bumalik sina Mora sa private stable ni Nestor Lirio. Sa pagkakataong iyon, hindi na sila basta pakiusap, may dala na silang dokumento at legal na pahintulot para inspeksyonin kung lugar. Pagbukas ng malaking gate, sinalubong sila ng gwardya na dati humarang sa kanila. Ngunit nang makita nito ang mga pulis, hindi na ito nakapagsalita. Lumabas si Nestor, maputla, ngunit pilit pa ring nakangiti. "Kapitan," sabi niya, "ano na naman ito?" "Inspeksyon," sagot ni Kapitan Rodel. "May sapat na basehan para hanapin dito ang nawawalang kabayo." Tumawa si Nestor, ngunit halatang kinakabahan. "Kabayo lang iyan. Ganuto kalaking gulo para sa kabayo?" Hindi sumagot si Mora. Diretso siyang tumingin sa stable sa dulo. Doon niya muling narinig ang mahinang huni. Sa pagkakataong yun, hindi na siya nagdalawang isip. "Haring Bughaw!" tawag niya. Nanginginig ang boses. Mula sa loob ng stable, may malakas na yabag. Sumunod ang isang huni na kilalang-kilala ni Mora. Napaiyak siya bago pa man bumukas ang pinto. Nang ilabas ng tauhan ng veterinary office ang matandang kabayo, kitang-kita ang pagod sa katawan nito. May gasgas sa tagiliran, marumi ang paa at halatang hindi sanay sa pagkakalumpod. Ngunit buhay ito. Tumakbo si Mora palapit at yinakap ang leeg ni Haring Bughaw. "Patawad!" paulit-ulit niyang sinabi habang umiiyak. "Patawad kung hindi kita nabantayan." Ibinaba ni Haring Bughaw ang ulo nito sa balikat niya, gaya ng ginagawa nito noong kasama pa si Tatay Anselmo. Kahit ang ilang pulis ay napatahimik sa eksena. Si Leandro ay nakatayo sa likod ni Mora, luhaan din, habang si Mang Isko ay nakahawak sa tungkod at halos mapaluhod sa ginhawa. Sinubukan pang lusutan ni Nestor ang kaso. Ipinakita ni Attorney Vicente Morato ang peking deed of sale na nagsasabing ibinenta raw ni Mora ang kabayo sa kanila. Ngulit agad itong nabasag nang ipakita ni Dr. Sabina ang tunay na records, ni Professor Kirante ang registry certification at ni Inday Lumen ang video ng trailer. Nang suriin ang pirma sa peking dokumento, lumabas na peke rin ang pirma ni Mora. Hindi lang ito theft, sabi ng pulis, may falsification din. Nang marinig iyon, biglang nawala ang tapang ni Attorney Vicente. Si Nestor naman ay namutla habang kinakausap ng pulis. Ang lalaking akala ay kayang bilhin lahat ay ngayon nakatayo sa harap ng mga taong minsan niyang minaliit, walang mailusot na salita. Mabilis kumalat sa San Isidro ang pagbawi kay Haring Bughaw, ngunit hindi lang iyon ang balita. Lumabas din sa lokal na programa ang kwento ni Mora, ang babaeng pinagtawanan ng biyanan at hipag dahil matandang kabayo lang ang minana, ngunit ang kabayong iyon ay may bihirang bloodline at mas mahalaga pa, nakatutulong sa mga bata may trauma at kapansalan. Sa bahay ng mga Fajardo, tahimik na pinanood ni na Doña Basilisa, Corazon, Griselda at Mirabel ang balita. Sa screen, makikita si Mora habang hawak si Haring Bughaw kasama sina Basti, Luna May, Dr. Sabina at Professor Kirante. Ang dating inakalang walang halaga, Sabi ng reporter, ay ngayon itinuturing na mahalagang bahagi ng isang bagong equine therapy initiative sa San Isidro. Hindi makapagsalita si Griselda. Si Corazon ay napayuko. Si Mirabel, na dati palaging may isasagot, ay walang imik. Si Doña Basilisa naman ay nanatiling nakatingin sa telebisyon, unti-unting nauubos ang yabang sa kanyang mukha.
Makalipas ang ilang linggo, dumating sa San Isidro si Celestine Valderrama, kinatawan ng isang malaking foundation na matagal nang sumusuporta sa animal-assisted therapy. Hindi siya dumating na may marangyang pangako o palabas. Dumating siya na may plano, papel at malinaw na intensyon. Maura, sabi ni Celestine habang nakaupo sila sa lumang bahay ni Tatay Anselmo, hindi namin gustong bilhin si Haring Bugaw. Gusto naming makipag-partner sa'yo. Ang lupa ng ama mo, kung papayag ka, pwedeng gawing maliit ngunit opisyal na equine therapy center. Kami ang tutulong sa pasilidad, training at programa. Ikaw ang magiging caretaker at community lead dahil ikaw ang may tunay na koneksyon kay Haring Bugaw. Hindi agad nakasagot si Maura. Tinignan niya ang lumang bahay, ang bakuran, ang punong duhat at ang lugar kung saan dating nakaupo si Tatay Anselmo. Hindi po ba ninyo ako papalitan kapag naitayo na? Tanong niya, dala ng takot ng isang taong sanay maagawan. Ngumiti si Celestine. Hindi, ang gusto namin ay tulungan kang palakihin ang sinimulan ng ama mo. Doon napaiyak si Maura, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa bigat ng pasasalamat. Sa unang pagkakataon, hindi siya kinakausap bilang mahirap na kailangang tulungan. Kinakausap siya bilang taong may kakayahang manguna. Lumipas ang mga buwan, hindi naging madali ang pagtatayo ng Anselmo Equine Hope Farm. Kailangan nilang ayusin ang lumang kwadra, maglagay ng ligtas na bakod, gumawa ng therapy area at magsanay ng volunteers. Si Leandro ay tuluyang kumalas sa kontrol ng negosyo ng mga Fajardo at ginamit ang kanyang kaalaman sa agrikultura para magtanim ng damo at halamang pagkain ng kabayo. Si Doktora Sabina ang naging veterinary consultant. Si Mang Isko, kahit matanda na, ang nagturo sa mga kabataan kung paano lumapit sa kabayo ng may respeto. Si Aling Perla naman ang nagbukas ng maliit na kainan sa gilid ng farm para sa mga magulang at bisita. Si Basti ay unti-unting nagsalita muli, hindi biglaan, hindi parang himala sa pelikula, kundi dahan-dahan, isang salita, dalawang salita, hanggang kaya na niyang sabihin kay Maura, "Salamat po Ate Maura." Si Luna May naman, sa tulong ng therapy at suporta ng pamilya, naging mas matatag ang paglakad. Hindi na siya nahihiyang isuot ang kanyang brace. Sa halip, lagi niyang sinasabing, "Si Haring Bugaw nga matanda na pero lumalaban, ako pa kaya?" Isang hapon, dumating sa farm sina Doña Basilisa at ang 3 hipag ni Maura. Hindi na sila kasing tikas ng dati. Ang feeds business ng pamilya ay nalugi matapos mawalan ng tiwala ang ilang kliyente lalo nang lumabas na malapit sila kay Nestor Lirio. Si Doña Basilisa ay nakasuot pa rin ng maayos, ngunit wala na ang dating talim ng tingin. "Maura," sabi niya, hirap na hirap bigkasin ang pangalan ng manugang nang walang kasamang pangmamaliit. "Gusto sana naming makipag-usap." Pinaupo sila sa ilalim ng punong duhat. Hindi siya nagyabang, hindi niya sila pinahiya sa harap ng mga tao, ngunit hindi rin siya nangiti na parang walang nangyari. "Kung tungkol ito sa tulong," sabi ni Maura, "makikinig ako. Pero bago iyon, may gusto lang akong malinaw." Napayoko si Corazon. Si Griselda ay hindi makatingin sa kanya. Si Mirabel ang unang nagsalita. "Patawad," hinina nitong sabi, "sa lahat ng sinabi namin, lalo na tungkol sa tatay mo." Napatingin si Maura sa Griselda, matagal bago ito nakapagsalita. "Mali ako. Pinagtawanan kita dahil akala ko wala kang maipagmamalaki, pero ang totoo, kami ang walang nakita." Si Doña Basilisa naman ay huminga ng malalim. "Hindi ako naging mabuting biyanan sa'yo. Ang tingin ko noon, ang halaga ng tao ay nasa ari-arian. Pero noong nakita ko kung paano ka respetuhin ang pamanang iniwan sa'yo, naunawaan kong mali ako." Tahimik si Maura. Sa loob niya may sugat pa rin. Hindi basta nawawala ang mga salitang ilang beses na ipinukol sa kanya. Ngunit habang nakatingin siya kay Haring Bugaw na kasama ng mga batang tumatawa sa malayo, naisip niyang hindi kailangang maging malupit para mapatunayan na nagtagumpay siya.
Tutulong ako sa abot ng kaya ko, pero hindi ko nahahayaang yurakan ninyo ako. Ang respeto, hindi hinihingi kapag may pera na ang tao. Ibinibigay dapat kahit wala pa siyang maipagmamalaki. Walang nakasagot sa kanila. Makalipas ang 1 taon, opisyal na binuksan ang Anselmo Equine Hope Farm. May maliit na karatula sa harap. Sa alaala ni Anselmo Ilagan, isang ama, tagapag-alaga, at lalaking naniwala na ang tunay na halaga ay hindi laging nakikita sa unang tingin. Sa araw ng pagbubukas, naroon ang buong baryo. Naroon si Kapitan Rodel, si Professor Kirante, si Celestine, si Dr. Sabina, si Basti at Luna May, pati ang mga magulang nilang minsang nawalan ng pag-asa. Naroon din sina Doña Basilisa at mga hipag ni Maura, tahimik na tumutulong sa paghain ng pagkain, malayo sa dating yabang na bumabalot sa kanila. Sa gitna ng bakuran, nakatayo si Maura katabi si Leandro at Haring Bughaw. Hinaplos niya ang noo ng matandang kabayo at tumingala sa langit. "Tay," bulong niya, "naintindihan ko na po." Hindi iniwan ni Tatay Anselmo ang anak niya ng pera, mansyon o alahas. Iniwan niya ang isang matandang kabayo, isang baul ng katotohanan, at aral na mas mahalaga kaysa anumang yaman, na ang minamaliit ng mundo ay maaari palang maging dahilan ng pagbangon ng marami. At habang tumatakbo ang mga bata sa damuhan, habang si Basti ay tumatawa ng malakas at si Luna May ay matapang na humahakbang palapit kay Haring Bughaw, alam ni Maura na hindi na siya ang babaeng pinahiya sa harap ng mga bisita. Siya na ngayon ang babaeng nagpatunay na ang pamanang inaalagaan ng may pagmamahal ay kayang pagyamanin hindi lamang ng buhay, kundi ng puso ng buong bayan.